Kumumising kayo ng napakaaga, nagkape sa dilim, at tiniis ang ginaw para lang mauna sa paborito ninyong pwesto. Nakamasid kayo sa tubig, naghihintay ng malamig na simoy ng hangin dahil sabi nga nila, dun daw pinakamalakas kumagat ang isda. Pero lumipas ang maraming oras at wala man lang isang kalabit sa pain ninyo. Pamilyar ba ang sitwasyong ito? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang buong diskarte ninyo ay isang malaking pagkakamali? Sa video na ito, babasagin natin ang isa sa pinakamatandang paniniwala sa pangingisda. Ipapakita ko sa inyo kung bakit ang oras na pinakaiiwasan ninyo, ang oras kung kailan tirik na tirik ang araw at pinakamainit ang panahon, ay ang totoong oras na nagwawala sa gutom ang mga isda. Maghanda kayo dahil mababago ng buong buo ang pananaw ninyo sa pangingisda ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo, ilang beses na kayong sumuko at umuwi tuwing sumasapit ang tanghaling tapat dahil akala ninyo ay nagtatago na ang mga isda? Pag-usapan natin yan sa mga komento mamaya. Bago natin himayin ang katotohanan, balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Mula pa noon tayo ay mga bata pa na tinuturuan ng ating mga lolo at tatay kung paano humawak ng pamalo. Isa lang ang laging paalala nila sa atin. Kailangan daw nating iwasan ang matinding sikat ng araw. Ayon sa matandang kasabihan ng mga mangingisda, kapag mainit ang tubig, ang mga isda raw ay naghahanap ng malalim at malamig na lugar para matulog at magtago. Dahil dito, napakaraming henerasyon ng mga mangingisda ang nasanay na mangisda lamang tuwing madaling araw at tuwing palubog na ang araw. Ito ang dahilan kung bakit pagsapit ng 10:00 ng umaga, makikita ninyo ang halos lahat ng tao sa paligid ng lawa o dagat na nagsisipag balot na ng kanilang mga gamit. Umuuwi sila, o kaya ay natutulog sa ilalim ng puno hanggang sa lumamig muli ang paligid sa hapon. Ngunit ang ugaling ito na paulit-ulit nating ginagawa sa loob ng maraming taon ay ang mismong dahilan kung bakit natin pinapalampas ang pinakamadaling oras para makahuli ng isda. Isipin ninyo ang ganitong eksena sa inyong pangingisda. Gumising kayo ng napakaaga. Marahil 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na kayo. Nagkape, inayos ang mga gamit at pumunta sa lawa o dagat habang madilim pa. Ang lamig ng simoy ng hangin, ang tahimik ng paligid. Sabik na sabik kayong ihagis ang inyong pain dahil ito ang itinuro sa atin ng mga nakatatanda. Ang sabi nila, kapag malamig ang panahon at sumisikat pa lang ang araw, diyan pinakaaktibo ang mga isda. Kaya naman, buong umaga kayong naghihintay, nakatingin sa dulo ng inyong pamalo, naghihintay ng kahit kaunting galaw. Subalit lumipas ang 3 o 4 na oras, wala pa ring nangyayari. Tanging maliliit na isda lang ang kumukutkot sa inyong pain. At kapag sumapit na ang tanghali at nagsimula ng uminit ang sikat ng araw, mapapabuntong hininga na lang kayo at iisiping tapos na ang oras ng kainan ng mga isda. Ililigpit na ninyo ang inyong mga gamit at maghahanap ng masisilungan. Ito ang eksenang paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng napakaraming mangingisda. Isang malaking pagkakamali na nag-uugat sa maling paniniwala. Ang totoo, noong sumuko kayo dahil umiinit na ang panahon, dun pa lang sana magsisimula ang totoong aksyon sa ilalim ng tubig. Pumasok tayo sa bahagi na madalas nating binabaliwala dahil mas naniniwala tayo sa mga kwento ng matatanda. Ang mga isda ay hindi katulad nating mga tao o ng mga hayop na nasa katihan. Sila ay tinatawag na cold-blooded na mga nilalang. Ibig sabihin nito, hindi nila kayang kontrolin o gumawa ng sarili nilang init sa katawan. Ang temperatura ng kanilang katawan ay nakadepende ng 100% sa temperatura ng tubig na nakapaligid sa kanila. Kapag napakalamig ng tubig, lalo na sa madaling araw na paboritong oras ng maraming mangingisda, ang mga isda ay parang mga sasakyang walang baterya. Ang kanilang metabolismo ay napakabagal. Hindi sila masyadong gumagalaw, hindi sila nagugutom, at lalong hindi sila magsasayang ng enerhiya
para habulin ang inyong pain. Kahit ihulog mo pa ang pinakamasarap na pain sa mismong tapat ng kanilang bibig, kung ang katawan nila ay manhid sa lamig, hindi nila ito papansinin. Ito ang malaking lihim na hindi naisip ng marami. Kaya kapag nakaupo kayo sa bangka at nanginghinig sa lamig ng simoy ng hangin, isipin ninyo na ang mga isda sa ilalim ay ganun din ang nararamdaman. Ngayon ay tignan natin kung ano ang nangyayari kapag sumapit na ang tanghaling tapat. Habang pataas ng pataas ang sikat ng araw, tumatagos ang matinding liwanag at init sa ilalim ng tubig. Unti-unting umiinit ang itaas na bahagi ng tubig at dito nagsisimula ang isang napakagandang proseso sa kalikasan na nakakaligtaan ng karamihan sa atin. Ang init na ito ang nagsisilbing susi para buhayin ang buong sistema ng lawa o dagat. Habang kayo ay nagpapawis at nagrereklamo sa sobrang init sa ibabaw, ang mga isda sa ilalim ay nakakaramdam ng matinding ginhawa. Umiinit ang kanilang mga kalamnan, bumibilis ang daloy ng kanilang dugo, at pinakamahalaga sa lahat, bumibilis ang kanilang pagtunaw ng pagkain. Ang isda na matamlay noong umaga ay biglang nagkakaroon ng napakaraming enerhiya. Dahil mabilis na natutunaw ang kanilang kinain noong nakaraang araw, mabilis din silang nakakaramdam ng matinding gutom. Sa pagkakataong ito, handa na silang manghuli at kumain ng marami. Handa na silang habulin ang kahit anong pain na dumaan sa kanilang paningin. Pag-usapan naman natin ang maliliit na nilalang na tinatawag na plankton. Ito ang pinakapundasyon ng pagkain sa kahit anong anyong tubig. Kapag malamig at madilim, ang mga plankton na ito ay walang masyadong ginagawa at nakakalat lamang sa kung saan-saan. Ngunit kapag tumama na ang matinding sikat ng araw sa tubig, nagkakaroon sila ng reaksyon. Ang mga maliliit na nilalang na ito ay umaakyat patungo sa ibabaw ng tubig kung saan mainit at may sikat ng araw upang kumuha ng enerhiya. Ito ang simula ng isang malaking kadena ng mga pangyayari. Isipin ninyo na kayo ay nasa isang handaan at naglabas ng napakaraming pagkain sa gitna ng mesa. Ganyan ang nangyayari sa ilalim ng tubig tuwing tanghaling tapat. Ang pagdami ng plankton sa ibabaw na bahagi ng tubig ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamalaking kainan sa buong araw. Habang ang ibang mangingista ay natutulog sa ilalim ng puno dahil sa matinding sikat ng araw, ang buffet sa ilalim ng tubig ay bukas na bukas. Dahil nagsiakyatan na ang mga plankton sa mas mainit na bahagi ng tubig, ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari? Siyempre, susunod ang mga maliliit na isda. Ang mga pait, mga tilapia, o mga sardinas na paboritong kainin ng mga malalaking isda ay lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan upang kainin ang mga plankton. Bigla na lamang magiging abala ang tubig. Makikita ninyo ang mga maliliit na kislap sa ilalim o ang paggalaw ng ibabaw ng tubig na tila may naghahabulan. Ang tawag dito ay baitfish frenzy. Kapag ang maliliit na isda ay nagkukumpulan at abala sa pagkain, nawawala ang kanilang atensyon sa panganib. Ito ang pinakahihintay na pagkakataon ng mga dambuhalang isda na gusto ninyong hulihin. Nakapwesto lang sila sa gilid-gilid, nagmamasid, at naghihintay na umatake. At dahil umuwi na kayo para iwasan ang init ng araw, naiwan ninyong mag-isa ang malalaking isda na walang ibang pagpipilian kundi ang kumain ng mga likas na pain sa paligid. Sayang ang pagkakataon. Isa pang kasinungalingan na madalas nating marinig ay ang tungkol sa hangin o oxygen sa tubig. Ayon sa mga nakatatanda, kapag mainit daw ang tubig, nawawalan ito ng oxygen kaya hirap huminga ang mga isda at naghahanap ng malalim na lugar. Ngunit bahagya lang itong totoo. Ang hindi nila sinasabi sa atin ay ang papel ng mga halamang tubig o aquatic plants. Sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na photosynthesis, ang mga halamang ito ay gumagawa ng napakaraming oxygen kapag tirik na tirik ang araw. Sa katunayan, ang pinakamataas na antas ng oxygen sa paligid ng mga damo at lumot sa ilalim ng tubig ay nangyayari sa pinakamainit na oras ng araw.
Kaya sa halip na iwasan ninyo ang tanghaling tapat, dapat ninyong hanapin ang mga bahagi ng tubig na may mga halaman. Ang mga lugar na ito ay parang mga ospital na may libreng oxygen para sa mga isda. Dito sila tumatambay, dito sila nagkakaroon ng lakas, at dito sila nag-aabang ng masarap na tanghalian na maaari ninyong ihulog. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatago ng mga isda. Tama ang mga veterano na naghahanap ng lilim ang mga isda kapag mainit ang araw. Ngunit mali sila nang intindi sa dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga isda. Hindi sila nagtatago para matulog o magpahinga. Sila ay nagtatago dahil ginagamit nila ang mga anino bilang perpektong lugar para mangatake. Isipin ninyong mabuti ito. Kapag sobrang liwanag ng paligid dahil sa araw, mas madaling makita ng mga malalaking isda ang kanilang mga biktima. Kaya pumupunta sila sa ilalim ng mga puno, sa gilid ng mga malalaking bato, o sa ilalim ng makapal na damo. Mula sa madilim na anino, nakatingin sila sa maliwanag na bahagi ng tubig. Kapag may dumaan na maliit na isda o ang inyong hinagis na pain, bigla na lang silang susunggaban mula sa dilim. Ang mga aninong ito sa gitna ng matinding init ang inyong tunay na target. Kung gagamitin ninyo ang oras ng tanghali para ihagis ang inyong pain ng eksakto sa gilid ng mga anino, asahan ninyong malakas ang magiging laban. Paano naman ang paggamit ng mga artificial na pain o lures? Dito rin madalas nagkakamali ang marami. Sa umaga na madilim pa, madalas tayong gumamit ng maliliwanag na kulay para lang makita ng isda ang ating pain. Pero pagsapit ng tanghali, marami ang natatakot gumamit ng mga makinang na bakal o maiingay na pain dahil baka raw matakot ang isda sa sobrang liwanag. Baligtad na baligtad dito sa katotohanan. Kapag tirik ang araw at tumama ang liwanag sa inyong makinang na pain, nagbibigay ito ng napakatalim na kislap na makikita ng isda kahit mula sa malayo. Ang kislap na ito ay parang salamin ng isang nag-aagaw buhay na maliit na isda na nahihirapang lumangoy. Kapag nakita ito ng isang malaking isda na mainit ang katawan at gutom na gutom, hindi siya magdadalawang isip na habulin ito. Ang pinakamataas na sikat ng araw ay ang inyong pinakamatalik na kaibigan para palabasin ang buong potensyal ng inyong mga gamit sa pangingisda. Balikan natin ang kwento ng isang karaniwang mangingisda. Nakaupo kayo sa tabi ng sapa 2:00 ng tanghali. Ramdam ninyo ang tagaktak ng pawis sa inyong noo. Halos wala kayong marinig, kundi ang tunog ng mga insekto sa paligid. Akala ninyo patay na ang tubig dahil wala kayong nakikitang tumatalon na isda sa malayo. Subalit, hindi ninyo napapansin ang nangyayari isang di pa lang mula sa inyong inuupuan, doon sa ilalim ng mga nakalutang na dahon ng kangkong. Nandoon ang mga malalaking isda, hindi tulog kundi nakaabang na parang mga sundalo. Kung babaguhin ninyo lang ang inyong pananaw at ipapasok ninyo ang inyong pain mismo sa gitna ng mga dahon sa halip na ihagis ito sa malayo at malalim na bahagi, magugulat kayo sa bilis ng kagat. Ang katahimikan ng tanghali ay isang ilusyon. Sa ilalim ng makakapal na halaman sa tabi ninyo, nagaganap ang isang walang awang patayan para sa pagkain. Pansinin ninyo ang mga nangyayari sa mga insekto kapag mainit ang araw. Karamihan sa mga insekto na nakatira malapit sa tubig ay nagiging pinakaaktibo kapag mainit at tuyo ang hangin. Ang mga tutubi at iba pang lumilipad na insekto ay madalas na bumababa sa ibabaw ng tubig tuwing tanghali. Ito ay isa na namang senyales para sa mga isda na oras na para kumain. Dahil mainit na ang tubig at mabilis na ang kanilang daloy ng dugo, may kakayahan na silang tumalon at manghuli ng insekto sa hangin. Kung kayo ay gumagamit ng mga lumulutang na pain, ito ang pinakamagandang oras para palangwin ito sa ibabaw ng tubig. Ang bawat pagbagsak ng inyong pain ay aakalain ng isda na isang nahulog na insekto dahil sa init ng araw. Kung umuwi na kayo bago pa magtanghali, hindi ninyo kailanman mararanasan ang nakakakabang sandali kung saan biglang sasabog ang ibabaw ng tubig
para sunggaban ang inyong pain. Bakit pa kailangan ng init ng malalaking isda o mga predador? Bukod sa metabolismo na ating napag-usapan, ang mga dambuhalang isda tulad ng haruan, largemouth o mga malalaking maya-maya ay nangangailangan ng mainit na tubig para mapabilis ang pagbuo ng kanilang mga itlog at para lumakas ang kanilang immune system. Ang pagtambay nila sa mainit na tubig ay parang pagbisita nila sa isang doktor. Kaya huwag ninyong isipin na dahil malaki ang isda, ay palagi lang itong nasa kailaliman kung saan sobrang lamig. Kailangan nilang umakyat sa itaas at maghanap ng init upang manatiling malusog. At kapag naroon sila sa mainit na bahagi, natural lamang na sila ay manghuli ng makakain habang nagpapalakas ng katawan. Kaya kung gusto ninyong makabingwit ng tropeong isda na maipagmamalaki ninyo sa inyong mga kaibigan, huwag ninyong takasan ang sikat ng araw. Harapin ninyo ito dahil iyon ang oras na lumalabas ang mga pinakamalalaki at pinakagutom na isda. Pag-usapan naman natin ang kinatawag na thermocline. Isa itong malalim na bahagi ng edukasyon sa panginista, pero ipapaliwanag ko ng napakasimple. Kapag umiinit ang araw, naghihiwalay ang malamig at mainit na tubig sa ilalim ng lawa. Ang maligamgam na tubig ay naiiba ang bigat kaysa sa napakalamig na tubig sa ilalim. Ang pinagtagpuan ng dalawang temperatura na ito ay ang paboritong lugar ng mga isda tuwing tanghali. Dito sila nag-aapuhap ng tamang balanse ng init at oxygen. Ang problema sa pagtuturo ng mga nakatatanda, lagi tayong pinapahagis sa pinakamalalim na bahagi tuwing tanghali dahil doon daw lumalamig. Pero kung ang pain mo ay nasa pinakamalalim na bahagi, lumagpas ka na sa lugar kung saan tambak ang mga isda na aktibong kumakain. Ang tamang diskarte ay hanapin ang kalagitnaan ng lalim tuwing kainitan ng araw. Dito ninyo mararanasan ang sunod-sunod na hila na hindi ninyo naranasan nung madaling araw. Narito ang isang nakakatawang katotohanan tungkol sa kaugalian nating mga mangingisda. Bakit pa ayaw ng mga lolo natin na mangisda kapag tanghaling tapat? Ang totoong dahilan ay wala itong kinalaman sa mga isda. Ang totoo, ayaw lang talaga ng tao na mabilad sa matinding init ng araw dahil nakakapagod ito at nakakasunog ng balat. Tayo ang ayaw sa init, hindi ang mga isda. Dahil sa kagustuhan nating maging komportable ang ating karanasan sa pangingisda, gumawa tayo ng mga kwento at palusot na kesyo, hindi raw kumakagat ang isda kapag mainit. Ipinasa natin ang katamaran nating lumaban sa init ng araw at isinisi ito sa kalikasan. Ngunit na yon, alam na ninyo ang totoo. Kung handa kayong magsakripisyo ng kaunti, magsuot ng tamang damit, maglagay ng takip sa ulo at tiisin ng pawis, mapapasahin nyo ang buong lawa na walang ibang kakumpetensya dahil umuwi na silang lahat para magpahinga. Kailangan din nating intindihin kung paano nakakaapekto ang simoy ng hangin sa tubig kapag tanghali. Sa maraming lugar, tuwing dumarating ang tanghaling tapat hanggang hapon, nagsisimulang umihip ang malakas na hangin na galing sa dagat o sa mga bundok. Ang hangin na ito ay gumagawa ng mga alon sa ibabaw ng tubig. Ito ay isang napakalaking bentaha para sa mangingisda na matapang na naghihintay sa araw. Kapag may mga alon sa ibabaw, nababasag ang liwanag ng araw na tumatagos sa tubig. Dahil dito, hindi malinaw na nakikita ng isda kung kayo ay nakatayo sa bangka o sa pampang. Nagiging pananggalang ninyo ang sirang paningin ng isda upang linlangin sila gamit ang inyong pain. At dahil nagiging mapusok ang tubig dahil sa hangin, mas agresibo din ang pag-atake ng isda dahil pakiramdam nila ay nagkakagulo ang kanilang paligid at kailangan nilang kumain ng mabilis bago mawala ang pagkakataon. Kung ganun, paano ba natin dapat paguhin ang ating diskarte batay sa bagong kaalaman na ito? Simple lang. Huwag ninyong sayangin ang inyong pinakamalakas na enerhiya sa umaga kung kailan natutulog pa ang isda sa lamig. Gamitin ninyo ang madaling araw para maghanap ng tamang pwesto, pag-aralan ang galaw ng tubig at hanapin ang mga nakatagong bahagi kung saan maraming damo o estruktura.
Kapag nagsimula na ang matinding init pagsapit ng 10:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, diyan ninyo ibuhos ang buong galing ninyo sa pangingisda. Palitan ninyo ang inyong mga pain at gumamit ng mga estilo na nangangailangan ng mabilis na paggalaw. Dahil mainit at masigla ang isda, hindi na kayo kailangang maghintay ng matagal para mapansin nila ang inyong pain. Ang mabilis at agresibong presentasyon ang makakapukaw ng kanilang mataas na metabolismo tuwing tanghali. Panurin ninyo ang mga ibon sa paligid ng lawa. Ang kalikasan ay laging nagbibigay ng mga palatandaan kung marunong lang tayong tumingin. Kailan ninyo pinakamadalas makita ang mga tagak, mga ibong mangingisda, o iba pang ibon na sumisisid sa tubig para kumuha ng isda? Kadalasan, nakikita silang pinakaabala habang patirik ang araw. Hindi sila nangingisda ng husto sa madaling araw dahil alam nila mismo na ang kanilang mga biktima ay nasa ilalim pa at matamlay. Sila ay naghihintay ng sikat ng araw dahil alam nila na kapag uminit ang ibabaw ng tubig, doon aakyat ang mga maliliit na isda at doon magiging madali ang panghuhuli. Kung ang mga ibon na umaasa sa pangingisda upang mabuhay ay ginagamit ang tanghaling tapat bilang oras ng kanilang pagkain, bakit tayong mga tao ay iniiwasan ang oras na ito? Maging mapagmasid kayo sa inyong paligid at sundan ninyo ang galaw ng totoong mga eksperto sa pangingisda, ang mga hayop mismo. Isipin ninyo ang mangyayari kung susundin ninyo ang payo sa video na ito. Pupunta kayo sa paborito ninyong lugar 11:00 ng tanghali. Makikita ninyo ang ibang mga mangingisda na mukhang pagod at walang nahuli, nagsisipag impake ng kanilang mga gamit pabalik sa sasakyan. Tatanungin nila kayo, bakit na yan ka lang dumating? Sobrang init na at wala nang isda dyan. Kayo naman ay tahimik na tatawa lamang sa inyong sarili dahil alam ninyo ang sikreto na hindi nila alam. Habang sila ay umiinom ng malamig na tubig sa ilalim ng puno dahil sumuko na, kayo naman ay nagpupumiglas na hilahin ang pinakamalaking isda na natulog lang buong umaga at ngayon ay gutom na. Wala kayong kaagaw sa mga magagandang pwesto. Malaya ninyong maihahagis ang inyong pain sa mga lugar na hindi pinansin ng iba noong umaga. Ito ang kapangyarihan ng pag-intindi sa totoong agham ng pangingisda laban sa pakikinig sa mga nakasanayang tradisyon. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng lumang pamahiin na nag-uutos na mamaluktot sa lamig upang manghuli ng isda. Oo, paminsan-minsan ay nakakahuli rin naman sa umaga o hapon kapag malamig na ang simoy ng hangin. Ngunit iyon ay mas madalas dahil swerte lamang o dahil naihagis ninyo ang pain mismong malapit sa mukha ng isda na walang magawa, kundi kagatin ito. Subalit kung gusto ninyo ng tuloy-tuloy na aksyon at hindi puro swerte lamang, kailangan ninyong atakihin ang oras na pinakapaborable sa biology ng inyong target. Ang mainit na tanghali ay nangangahulugan ng galit at agresibong mga predador. Walang dudang ang mga sandaling ito ay nakakapagod at mahirap tiisin dahil sa pisikal na epekto sa atin ng init. Ngunit kung seryoso kayo sa pagkuha ng pinakamalaking huli ng inyong buhay, ito ang presyong kailangan ninyong bayaran. Para sa inyong susunod na biyahe, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang hamon. Subukan ninyong pumunta sa pwesto hindi tuwing bago sumikat ang araw, kundi kapag malapit ng sumapit ang 2:00 ng tanghali. Huwag kayong magdala ng mga pagdududa. Magdala lamang ng sapat na inuming tubig at pananggalang sa araw. Hanapin ninyo ang mga pinakamakapal na damo, ang mga anino sa ilalim ng mga puno, at ang mga lugar na may kaunting alon dahil sa ihip ng hangin. Ihagis ninyo ang inyong pain ng may kumpiyansa. Huwag ninyong isipin na dahil mainit ay nagtatago at natutulog ang isda. Sa halip, isipin ninyo na sila ay nakatingin mula sa dilim. Hinihintay ang pagdating ng inyong pain upang gawing tanghalian. Kapag naramdaman ninyo ang matinding hila at ang pagkalikaw ng inyong linya sa gitna ng matinding init ng araw, doon ninyo mapagtatanto kung gaano karaming taon ang nasayang ninyo sa pag-iwas sa tanghaling tapat. Ang pangingisda ay hindi lamang labanan ng swerte.
Ito ay labanan ng pag-intindi at kaalaman. Sa pagtalikod natin sa mga maling paniniwala na itinuro sa atin nung tayo ay bata pa, binubuksan natin ang ating mga sarili sa mas marami at mas magagandang pagkakataon. Walang masama sa pakikinig sa mga nakatatanda dahil marami rin tayong natutunan sa kanila tulad ng paggawa ng mga buhol at pagbasa ng tubig. Ngunit pagdating sa temperatura at galaw ng isda, dapat nating pagkatiwalaan ang nakikita at nararanasan natin. Oras na para tigilan natin ang paghihintay na lumamig ang simoy ng hangin bago tayo magseryoso sa pangingisda. Ang init ng sikat ng araw ay hindi natin kalaban. Ito ang makinarya na nagpapatakbo sa pagkagutom ng mga pinakamalalaking halimaw sa ilalim ng tubig na inaasam nating lahat na maiuwi. Ngayon ay alam na ninyo ang totoong nangyayari sa ilalim ng tubig kapag tirik na tirik ang araw. Hindi pala natutulog o natatakot sa init ang mga isda tulad ng matagal nating pinaniwalaan. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang init mismo na iniiwasan ninyo ang nagpapabilis ng pagtunaw ng pagkain at nagpapagutom sa mga pinakamalalaking target sa lawa o dagat. Kaya sa susunod na, makaramdam kayo ng matinding sikat ng araw at balak na sana ninyong sumuko para umuwi, pilitin ninyong manatili. Iyan ang eksaktong sandali na hinihintay ng inyong tropeo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagbibigay ng oras para baguhin ang nakasanayan ninyong diskarte. Sana ay dalhin ninyo ang kaalamang ito sa inyong susunod na biyahe sa pangingisda. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang seryosong diskusyon at tips. Pindutin ang like button at mag-iwan ng komento sa ibaba. Narito ang gusto kong pag-usapan natin. Kailan ninyo naranasan ang pinakamalaking huli ninyo? Sa lamig ba ng umaga o sa gitna ng matinding init ng araw? Ibahagi ninyo sa comment section at magkwentuhan tayo.